Creamline makes history. First ever PVL Grand Slam champions. Pinataob ulit ang gritty Signal HD Spikers. At in-game experiment ni Coach Sherwin naging crucial sa pagkapanalo ng Cool Smashers. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. It's Creamline versus the Signal HD Spikers sa PVL Invitational Conference Finals. Gaya ng inaasahan, naging intense nga ang bakbakan ng dalawang koponan. First 2 sets pa lang, gantihan na agad ng naglalakasang palo sina MJ Perez at Bernadette Pons. Maaga ring gumana ang net defense ng CCS with Bea De Leon effectively guarding the pipe attacks ng kabila. Bantay sarado din ni Riri Meneses ang mga outside hitters ng Cool Smashers kaya hindi nagkalayo ang score ng dalawa. Samantala, nagpaulan na ng combination attacks ang Girls in Pink at naging effective ito against the HD Spikers. Mas nag-rely naman ang Signal sa kanilang impressive floor defense at import na si Perez na naging unstoppable naman sa laban. Split victory ang nakuha ng dalawang koponan with Signal getting the set 1 and Creamline winning the second set. Sa third and fourth sets, same story lang ang nangyari at it was a game of cat and mouse sa pagitan ng dalawang finalists. Magkakaroon ng konting lead ang isang team pero gagawa naman ng mineral ng kabila. Hiyawan nga sa Araneta sa tuwing nagpapalitan ng intense na puntos ang magkabilang teams. Nagpatuloy sa pagpapaulan ng malalakas na spike si Stanton at tinulungan naman siya ng kakapasok lang na si Gemma Galanza. Sunod-sunod nga ang naging puntos ng kakabalik lang from national team duty. Sa kabilang banda, mas gumana pa ang mga quick attacks sa gitna sa pangunguna ni Acuna. Mas baon din ang mga spikes ni Perez kaya nahirapan ang floor defenders ng CCS. Nakuha nga ng HD Spikers ang set 3 habang napasa kamay ng Cool Smashers ang 4th set. Sa deciding 5th frame, tila naging mas determinado ang Creamline kaya maaga silang nakalamang sa laban. Bawat palo nga ng kabila ay sinasagot nila ng mas efficient attacks kaya naman sila ang may clear advantage. Hindi pa rin masolusyonan ng Signal ang mga calculated attacks ni Pons. Hindi rin sila nakapag-adjust sa bagong posisyon ni Stanton sa opposite. Pero sa latter part ng set, biglang binuhay ni Perez ang kanyang team at nagpasiklab ito ng mga powerful pipe attacks. Tumulong na rin dyan si Ces Molina kaya agad na naitabla ang score. Pero ayaw nang pumayag ni na Erica at Gemma na maungusan pa sa laban kaya naglalakas ang mga palo ang ginawa nila. Ang spike nga na ito ni Galanza ang nagbigay sa kanila ng Grand Slam title sa mga scores na 21-25, 25-17, 20-25, 26-24 at 15-13. Naging highlight sa laban ang tila pagsuporta ng foreign team na Escola sa Girls in Pink. Sa pagtatapos kasi ng exciting 4th set, nakuha ng Creamline ang extended set sa pamamagitan ng isang block ni Gemma Galanza. Dito na napatalo ng tie players ng Escola dahil sa ganda ng palitan ng puntos. Bakas nga sa mga mukha nila ang pag-enjoy sa laban at grabing pagsuporta sa 9-time PVL champs kahit halos ngayong conference lang nila ito nakilala. Isang malaking move din ang ginawa ni Coach Sherwin sa latter part ng game. Napansin niya kasing hindi masyadong nakakapag-contribute si Michelle Gumabaw at on fire naman sina Gemma at Pons. Ginawa niya ang opposite si Stanton at outside hitters naman si Galanza at MV Pons. Sa adjustment na ito ay mas tumibay ang opensa at depensa ng koponan kaya nahirapan lalo ang Signal. Dahil sa panalong ito, hinirang ang Creamline na first ever Grand Slam champions ng PVL. Na-sweep nga ng team ang 3 conferences this season from the All-Filipino, Reinforced at ngayong Invitational. Nakuha na din nila ang ika-10 PVL Championship, the most in any team sa liga. Congratulations for a super successful season, Creamline Cool Smashers! And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.